Hindi. Inay, Marta. Ate! Ina, Marta! Kamusta ka na, Maria? Kay tagal na panahon na nung huli nating pagkikita. Ha? Teka, sino ka? Bakit kilala mo ako? At anong ginawa mo sa baryo? Bakit mo bihag ang ina at kapatid ko? Hindi mo ba talaga ako nakikilala, Maria? Teka, sandali. Mukhang pamilyar ka nga sa akin. Ha? Huwag mo sabihin. Oops! Kung nahulaan mo na kung sino ako ay huwag mo nang sabihin, ha? Secret na natin yon. Dahil pag nagkamali kang bigkasin kung sino ako. Hindi ako magdadalawang isip na saktan ng dalawang ito. Walang yaka. Bitawan mo sila. Bakit hindi na lang tayong dalawa ang magtuos? Tayong dalawa? Sigurado ka? Hindi mo ba nararamdaman ang agwat ng ating kapangyarihan? Masdan mo, Maria. Ito ang naging resulta ng pag-anib ko sa makapangyarihang lahi ng aswang na pinamumunuan ng napakalakas at napakakisig na supremo, si Panginoong Gaspar. Isa kang taksil. Taksil ka sa ating lahi. Nakakahiya ka. Kinasusuklaman kita at sigurado akong kinasusuklaman ka ng buong angkan ng kubot. Wala akong pakialam. Kahit pa isumpa niyo ako ay wala akong pakialam. Ang tanging hangad ko lang ay mapasaya ang mahal na supremo. Wala akong ibang hangad kundi paglingkuran ang Panginoong Gaspar. At kung natupad ko ang lahat ng kanyang nais, sigurado ako na ako ay kanyang kalulugdan at gagawin niya akong kabiyak. At kapag nangyari yun, ay wala nang makakapigil pa sa akin. Nagpapatawa ka ba? Kabiyak ba ka mo? Paano mangyayari yun? E di ba't isa kang... Marta! May nakalimutan ka ata, Maria. Oo na. Mananahimik na ako. Huwag mo lang sasaktan ang ina at kapatid ko. Pakawalan mo na sila. Parang awa mo na. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo, Maria. Pakakawalan ko naman ang iyong ina at kapatid dahil kahit papano ay may pinagsamahan naman tayong dalawa. Ngunit sa isang kondisyon. Sige, pumapayag ako. Basta pakakawalan mo sila. Gagawin ko kung anong gusto mo. Ano nga palang itatawag ko sa'yo? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Vera, ang pinakamagandang aswang sa buong lahi ng kubot. At sa wakas ay nagkaharap na tayo hilaw na aswang. Matitikman mo ngayon ang bagsik ng isang purong gab...
Nakakapigod ka na. Hindi pa ako tapos magsalita. Sinasapak mo na ako kagad. Daldal mo eh. Matapang ka. Baka nakakalimutan mong tangan ko ang kapangyarihan ng tikbalang. At hindi lang ito nag-iisa. Mukhang mahihirapan ako sa isang ito. Pero di bale, gagawin ko naman ang lahat para matalo ang pangahas na ito at maprotektahan ang mga taga-baryo. Napakahusay. Nararamdaman ko ang nag-uumapaw na lakas na dumadaloy sa aking katawan. Ngayon, handa ka na ba, Hilaw na Gabunan? Nakakainis. Wala akong magawa para tulungan siya. Wala na halos akong kapangyarihan dahil nasa buhok na yun ang buong kabuuan ng kapangyarihan ko. Napakawalang kwenta ko. Wala akong magawa. Wala akong silbi. Wala akong magawa para tulungan siya. Napakalakas niya. Ano, Hilaw na Gabunan? Hanggang diyan ka na lang ba? Tikboy. Tikboy. Ha? Ano tong naririnig ko? May tumatawag sa akin. Tikboy. Tikboy. Ha? Ama? Ina? Tikboy anak, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kahit wala ka ng kapangyarihan ng gintong buhok, ay maaari ka pa rin lumaban para tulungan ang iyong kaibigan. Kaibigan? Oo, tama. Kaibigan. Nakakatuwa. Hindi mabigat sa loob ko na tawagin siyang kaibigan. Tama anak. Ganyan nga. Alisin mo sa loob mo ang galit sa puso mo. Oo. At naiintindihan namin ang puot na nararamdaman mo sa pagkawala namin at ng ating lahi. Pero huwag mong hayaan na balutin at kontrolin ka ng puot at galit. Matuto kang makinig, matuto kang umunawa. Buksan mo ang puso mo at hayaan mo na pumasok ang liwanag. Naintindihan ko, Ama, Ina. Sa tagal ng panahon na nababalot ako ng puot at galit sa lahi ng mga aswang, hindi ko na naisip na hindi lahat sa kanila ay likas na masama. Napatunayan ko na ngayon at pinatunayan niya yun sa akin. Tikboy, dahil sa wala ng dilim sa puso mo, maaari mo nang magamit ang makapangyarihang sandata na ipagkakaloob namin sa iyo. Sandata? Nasaan pong sinasabi niyong sandata? Narito anak. Narito sa harapan mo. Ha? Wala naman akong nakikita sa harapan kong sandata, kundi kayo lang naman ang mga magulang ko. Anak, kami ang iyong magiging sandata
at kapangyarihan. Gamitin mo kami upang mapuksa ang kadiliman at tulungan ang mga nangangailangan. Makakasama mo kami, anak, hanggat nasa puso mo ang liwanag at pagnanais na mapuksa ang kasamaan. Maraming salamat po, Ama, Ina. Sadyang nakakamangha ang kapangyarihan ng tikbalang. Di hindi man lang ako pinagpawisan sa laban natin. Naku. Nagugutom na ako. Kailangan ko nang tapusin ang laban na ito para makakain na ako. Kaya, heto na. Ha! Ha! Tikboy! Kamusta, kaibigan? Halika, tapusin na natin ang baboy na ito. Kainis, ano naman palabas ito? Naaasar na ako. Gusto ko nang kumain. Halika, subukan mo kami nang mapakain ka namin ng alikabok. Tama ba ako, kaibigan? Oo, tama, kaibigan. Kaya humanda ka. Mukhang balak ng gayahin ang atake ko. Pero hindi mo magagawa yun. Tignan natin kung mabuhat mo ako. Mga labas tangan, tutulugin kitang kutong lupa ka. Tikboy, ngayon na! Ikaw, yun ang nagkatunan. Heto na! Humanda kang halimaw ka! Para sa pagsalakay mo sa baryo! At para naman kay Roberto! Pambihira naman, oh. Ay, joke lang pala. At ito ay para sa pamilya ko at sa lahi ng mga tikbalang na pinaslang nyo. Mga kasama, manatili tayong alerto. Talasan niyo ang inyong mga mata at pandinig. Maghanda ang lahat sa pagsalakay ng mga aswang. Luisa, sigurado ka bang hindi ka sasama sa iba nating kabaryo?
Napakadelikado ng sitwasyon natin ngayon. Oo nga, Luisa. Apo Temyong, iminumungkahi ko pong ilayo dito si Luisa. Mapanganib po para sa kanya na magbantay dito sa baryo dahil anumang oras ay may sasalakay na aswang. Ipagpatawad niyo po, Kuya Bogart, Kuya Makmak, Lolo Temyong. Ngunit naniniwala akong hindi tayo pababayaan ni Sakdong Tikbalan. At saka isa pa, naniniwala ako kay Kuya Tikboy at Kuya Roberto. Hindi sila pababayaan ng Panginoong Diyos. Mananalo sila sa laban. Ipinagdarasal ko rin yan, Apo, na sana hindi sila mapahamak at makauwi sila ng ligtas sa ating baryo. Mga kasama, merong paparating. Ayan na, maghanda na kayo mga kasama. Kuya Tikboy! Kuya Roberto! Maraming salamat po at ligtas kayong dalawa. Siyempre ako pa. Malakas yata ang Kuya Tikboy mo, no? Saka siyempre, malakas din itong si parang Roberto eh. Di ba, pre? Ha? Oo naman. Mukhang nagkasundo na kayong dalawa. Nakakatuwa naman. Roberto, Tikboy, maraming salamat sa pagtatanggol nyo sa amin. Tatanawin namin itong malaking utang na loob. Apo Temyong, kung tutuusin ay hindi po dapat kayo sa amin nagpapasalamat. Sa katunayan po ay si Sakdong Tikbalan po talaga ang lumaban at tumapos sa mga aswang. Hindi ba, Tikboy? Oo, tama si Sakdong Tikbalan nga. Sa katunayan konti lang ang naiambog namin sa laban eh. Talaga, Kuya Tikboy? Nakita mo si Sakdong Tikbalan? Oo, Luisa. Ikwento mo sa akin, Kuya Tikboy. Ikaw din, Kuya Roberto. Gusto kong marinig ang mga naging laban ni Sakdong Tikbalan, mga kuya. Luisa, Apo, mabuti pang hayaan na muna natin silang magpahinga. Mukhang pagod na pagod sila sa pagtatanggol sa atin. Kaya tara na sa aking tahanan para magamot ko ang mga sugat niyong dalawa. Opo, Apo Temyong, maraming salamat po. Huwag kang mag-alala, Luisa. Ikukwento namin sa iyo ang lahat ng pakikipaglaban ni Sakdong Tikbalan pag naandun na tayo sa inyo, ha? Talaga po? Yehey! O siya, tara na mga apo. Hala, naku, mukhang mahuhuli na naman ako sa trabaho ko. Kasalanan mo ito, Haburim. Hindi mo ako ginising ng maaga. Anong tingin mo sa akin, Manong? Titilaok na lang pag umaga na. Baka nakakalimutan mo. Gabay mo ako at hindi tagagising mo, no? Ikaw naman, konting pabor lang naman, Haburim. Hindi ka naman natutulog, di ba? Saka isa pa, ha? Nararamdaman mo ba, Michael? Oo, Haburim. Nararamdaman ko. Sa dilim ng gabi, isang anino'y naglalakbay. Taglay ang sumpa, itinakdanan ng tadhana. Ang daigdig ay lugmok sa kasakiman at takot. Sa anino ng kasalanan, siya'y binabalot. Ngunit sa bawat hakbang, isang tanong ang
sa sumpang walang hanggan. Sa bawat sigaw sa kanya, iwalang nakikinig. Pilit tinatakas ang pusong nanlalamig. Ngunit ang ani